Hello mga ka-DIY, welcome back sa ating YouTube channel. For today's video mga ka-DIY, isi-share ko sa inyo kung paano mag-repair ng ganitong klase ng power tools. Ayan mga ka-DIY, yung brand mga ka-DIY ay isang Bosch. Bosch yung kanyang brand. Ito ay mga local type lang naman o mga ordinary na klase ng drill. Ang tawag nga dito mga ka-DIY ay isang cordless impact drill. So yan mga ka-DIY, ayaw gumana, sabi ng may-ari. Okay? So ito yung kanyang itsura. Ayan. So ayaw gumana. So ano ba ang dapat natin gawin para mapagana natin uli ang ganitong klase ng power tools? Kung ganito nangyayari mga ka-DIY sa inyong mga cordless drill, maaari rin panoorin ang video ito at tapusin para magkaroon kayo ng idea kung ano ba ang dapat natin gawin para gumana uli ang ganitong klase ng mga power tool. Okay mga ka-DIY, napakadali lang nitong i-repair kapag alam natin yung step by step na gagawin natin sa ating mga power tools. Okay, simulan natin mga ka-DIY yung pagre-repair. Tara, ituturo ko sa inyo step by step. Okay mga ka-DIY, ito yung kanyang adapter o yung kanyang charger. Ayan mga ka-DIY, unang hanapin natin kung bakit ayaw gumana yung ating cordless drill. Una, pwede ditong sira sa ating charger, pwede sa battery, pwede sa switch at pwede sa motor. Okay mga ka-DIY, unahin natin yung pinaka-basic dito sa ating power tools. Unahin natin ito mga ka-DIY, yung kanyang pinaka-charger. Ang naka-indicate mga ka-DIY, lagi nyo hanapin yung kanyang output. Saan ba dito yung output mga ka-DIY? Ito yon, output. Nakalagay dito output 25 volts DC. Ibig sabihin ito isi-set natin sa tester yung DC. Ito ng 25 volts. Dapat ito yung mahanap natin na voltahe na lalabas dito sa charger. 25 volts. Okay, testing natin. Plug in natin mga ka-DIY. Ayan. So yan. Buhay naman siya mga ka-DIY, ibig sabihin functionable yan. Titingnan natin kung may output o may binibigay bang voltahe pagdating dito sa dulo. Kukunin na natin yung ating tester mga ka-DIY, ito, yung ating tester, at hanapin natin yung DC select doon dahil nakalagay doon DC. Siyempre DC din yung hanapin natin. Ayan DC. Okay, naka-DC tayo. Okay, so dapat maka-reading tayo dyan ng at least 25 volts dahil doon sa kanyang naka-indicate na 25 volts, doon din na mga ka-DIY, kailangan 25 volts din yung ma-reading natin dito. Actually mga ka-DIY, kapag ganitong klase ng charger, ang positive niyan ay nasa loob at ang negative naman ay sa labas. Okay mga ka-DIY, so ayan, 21 volts lang yung na-reading natin. I-hold natin mga ka-DIY para umistidi yung ating reading. Ayan, so ito yung pag-test natin, ayan. So hinold ko na mga ka-DIY, ang lumabas mga ka-DIY is 21 volts lamang. So nakasulat naman to sa ating charger, bunutin natin, na 25 volts. So bakit 21 volts lang yan mga ka-DIY? Yan pa po ay accurate. Opo mga ka-DIY, accurate pa po itong charger na ito. Dahil dito sa voltahe niya. Kasi ito, mali yan mga ka-DIY, yung 21 volts yan. Dapat ay 21 volts lang dapat. So mali yan naka-indicate dito sa na-reading natin. Bakit mga ka-DIY? Dahil doon sa kanyang baterya. Ito yung kanyang battery mga ka-DIY. Yan. Ito ay 25 volts. 25 volts din dito. So bakit ang na-reading natin ay 21 volts? So dapat ang hanapin natin voltahe ay kung anong naka-indicate doon sa charger, yun dapat ang lalabas. At yun din dapat mga ka-DIY, yung hanapin natin dito sa charger, 21 volts. So ibig sabihin, mali yung nakasulat dito at mali din itong nakasulat. Ito ay fake lang o marketing strategy lang nila mga ka-DIY. Kasi ang baterya mga ka-DIY ganito, ang lithium battery, ito yan mga ka-DIY, 5 piraso sila dyan sa loob, sa compartment ng battery, sa battery compartment, okay? So itong isang battery mga ka-DIY, kapag ito ay ma-full charge, naglalaro lamang ito sa 4.2 volts ang isa. 4.2 volts kapag full charge. So 5 sila dyan sa loob mga ka-DIY na naka-series connection. 4.2 volts, ita-times mo yan sa 5 dahil 5 sila dito sa loob. Hindi ako nagkakamali mga ka-DIY, 5 sila yan dito sa loob. Ibig sabihin, pag 4.2 volts, ita-times mo yan sa 5, ang lalabas dyan mga ka-DIY is 21 volts. 5 sila dyan. So dapat 21 volts kapag ka ma-full charge natin yan. So ang nakalagay dito sa ating tester ay 21 volts. Kaya tama lamang mga ka-DIY na ang binabato ng charger ay tama lamang para sa kanyang baterya. Okay, so mali lang yung pagkakasulat ng company na 25 volts at mali din itong nakasulat na 25 volts base sa ating pagkalkula ng battery. At dito pinagpares natin yung reading. Kaya tama lamang mga ka-DIY na buo itong ating charger. Okay? Pagdating naman sa battery, sabi ng may-ari, dahil ayaw gumana, ititest din natin yan mga ka-DIY. Ito ay i-charge ko na ng mahigit 1 oras. So tingnan natin kung may voltahe pa. Okay? Dapat ang ma-reading natin dyan ay nasa
18, 19, 20, 21 volts. Pasok pa rin yan para mapagana natin ang drill na ito. Tingnan natin kung may voltahe pa yung baterya. Ulitin natin. Ayan, naka-DC pa rin tayo. Ilalagay natin yung negative probe doon sa negative side. Negative ito. Negative. Tutusok natin dyan. At ang positive ay tutusok natin dito. Ayan. Kung nakikita nyo mga ka-DIY, ang voltahe, ayan, wala. 0.1. Ibig sabihin mga ka-DIY, bagsak. Wala pa siyang 1 volts. So, ang hinahanap natin dito ay 18, 19, 20, 21 volts. Ang dapat ang masukat natin dito. Kasi yung binanggit kong ang voltahe mga ka-DIY na 17 or 18, 19, 20, 21 volts ay kaya ng paganahin ang drill. Okay? So, dito wala tayong makuhang voltahe. Ibig sabihin mga ka-DIY, may problema sa kanyang baterya o kanyang BMS. Ibig sabihin ng BMS yung board na nagproprotekta para sa kanyang baterya o magbabalance mga ka-DIY. Okay mga ka-DIY, so ibig sabihin ito yung damage kaya ayaw gumana yung ating cordless drill na ito. Okay mga ka-DIY, baka may mag-comment sa atin kapag buo yung charger at buo naman yung battery, may charge naman at ayaw gumana yung drill nito mga ka-DIY. So dalawa lang ngayon mga ka-DIY, maaaring sa switch at saka sa motor. Muna natin yung sira. Ito yung battery niya. So mamaya papaliwanag ko kung anong yung mga gagawin nyo kapag gano'n ang nangyayari. Okay, unahin natin itong battery mga ka-DIY. Buksan lang muna natin dito sa ilalim. Tatanggalin natin yung lahat ng screw dyan. 4 na piraso. Tingnan natin mga ka-DIY kung saan nagiging problema nito. Tara. Okay, tanggalin natin dito sa ilalim. So ayan mga ka-DIY, ito na. Okay, ayan. Bale, ito yung kanyang battery mga ka-DIY. Ito yung sa loob na makikita natin. Ang tawag dito mga ka-DIY ay BMS. Ito yung nagpo-protection sa overcharge ng kanyang battery. Pinipigilan niya na mag-overcharge ang bawat baterya. At siya rin nag-iingat sa mga cell mga ka-DIY. Iniingatan niya yung cell. Binabalance niya yung battery na hindi mag-overcharge. At ini-stop niya yung charge mga ka-DIY once na may makita siyang defective dito, hindi niya pagaganahin ito. Na nagpo-protect siya kapag nag-overcharge at kapag may problema sa battery. Yan ang trabaho ng ating BMS board o yung pinaka-charging board niya. Ayan. At siya rin na rin mga ka-DIY, siya na rin yung board na ito ang nagbabalance para pantay-pantay yung charge dyan mga ka-DIY. Okay, una natin mga ka-DIY, ito. Tatanggalin natin yung ano niya sa loob, yung cover. Ito. Tatanggalin natin. Tapos yung kabila, tatanggalin din natin ito, yung cover niya. Ayan. Tapos, i-tester natin yung bawat battery, isa-isa. Tingnan natin. Okay, tara. Linisan lang natin to. Okay mga ka-DIY, ayan na. Set na tayo sa DC. Namatay yung ating tester Okay. So yan mga ka-DIY, naka-DC tayo. Check natin yung baterya mga ka-DIY ito. Kaya minsan mga ka-DIY ayaw tumanggap ng charge siya kahit ilang ulit pa natin i-charge. Minsan sa ibang klase ng mga drill na na-repair natin, gumagana siya saglit tapos malulubat ka agad. Isa yan sa palatandaan mga ka-DIY na mahina na yung mga battery. Yung mga battery natin, battery cell ay mahina na. Okay, i-check natin. Ang pag-check nito mga ka-DIY ay dito sa dulo at dulo lang. Yung pag-check nito sa isa-isa. Okay, tara. Tingnan natin. Dito, check natin. Yon, 3 volts mga ka-DIY, ibig sabihin medyo pasok pa itong voltaheng ito. 3 volts. Okay, dito sa kabila, dito. Check natin. 2.8 volts, yan, hindi na sila nagbalance Dapat 3 volts din ito. Yan, 2.8. Medyo malayo na, so hindi na yan nagbalance. Itong kabila, sa pangatlong battery. 3.4, yan mataas. Ibig sabihin hindi nagbabalance ang battery. Ito pa 3.4. So ayan, okay pa yung karga nito. Ito sa baba 3.4, halos parehas lang. Okay, ito sa unahan 3.4, okay pa. Okay pa ito mga ka-DIY, okay pa yung charge nito 3.4. Ulitin natin 3.4, good pa. Itong pangatlong battery 3.4, ibig sabihin tatlong battery okay yan. Dito sa baba 2.8. Ito yung mga ka-DIY kaya minsan nag-defective yung hindi gumana. Dahil sa mga voltaheng hindi pantay. Ito yung defective. Ayan. Ito ang isa. 3 volts malayo na. Itong tatlo.
Itong tatlo, 3.8. 3.4 yung tatlo. Yung isa, 2.8. Ito naman, mas malayo naman. Ayan. So, ibig sabihin mga ka-DIY, itong dalawang battery, kaya nagkakaroon ng affected doon sa kanyang pagbigay ng voltahe dahil mayroong battery dyan na may defective. Ito yon mga ka-DIY, yung mababang voltahe na yan. Ayan, 2.8. Tapos ito, 3 volts. Malayo yung voltahe nila. Malayo yung voltahe itong dalawang battery. Malayo yung dalawang voltahe nila dito sa tatlo. Kita nyo yung tatlo, halos pare-parehas yung voltahe. Tapos itong dalawa, hindi. Ibig sabihin mga ka-DIY, ito yung voltahe na kulang. Yan. Kulang yung kanang voltahe. Dapat ito, mag-balance silang lahat para maibigay niya yung tamang voltahe doon sa drill para gumana. Ibig sabihin lang mga ka-DIY, defective, malamang defective itong ating BMS. Hindi na siya nagbabalance ng maayos. Okay? Para sa akin mga ka-DIY, kung i-recover ko ito, kailangan kong i-charge muna ito sa battery. Tatanggalin ko ito lahat at i-charge ko sa battery. Tapos, ito, papalitan ko na lang ito ng bago. Okay mga ka-DIY, ganun ang gagawin. Mas maiging magpalit ng BMS at palitan ng battery. Okay, kung sakaling may isa dyan na fault mga ka-DIY, pwede nyong palitan yon o tanggalin na lang isang battery. Halimbawa itong apat ay good naman, yung isa naman ay defective. Ibig sabihin mga ka-DIY, tatanggalin mo yung defective. At aalamin mo mga ka-DIY, kung magpapalit ka ng battery, aalamin mo yung specs ng battery. Kasi isi-search mo yan sa Google, hanapin mo yung pangalan nito, kung ilan siya, kung anong specs ng battery. Kasi may mga specs ang mga battery mga ka-DIY. Halimbawa, ito ay 1.5 mA ang bawat isang battery. So, dapat yung i-replace mong battery, ganito, papalitan mo siya dahil defective, dapat nasa 1.5 mA din. Okay, or nasa 2,500 mA, dapat nasa 2,500 mA din ang isasalpak mo. Kung halimbawang parehas sila ng 2,500 mA at ibang brand, okay lang mga ka-DIY kahit ibang brand. At least pare-parehas yung specs ng baterya. Importante yan at mahalaga mga ka-DIY na malaman nyo yung specs ng battery na ilalagay nyo. I-search nyo sa Google, mas maganda na yung pagbibilhan nyo ng sealer ay meron na kagad specs o meron na kagad nakalagay doon kung ilang milliamp yung battery, na kapag magbibili tayo sa online, alam natin kung anong specs ang battery na ibibigay sa atin. Okay mga ka-DIY, para maging perfect ang ating gawa mga ka-DIY, ganito na lang, papalitan natin ng BMS, papalitan na ng battery. Para mas maganda, kung atin din naman, mas magandang mag-upgrade yung battery at ganun pa rin yung kanyang BMS. Maghahanap tayo dito sa online, available din naman sa online yung mga BMS. Hanapin nyo lang yung kaitsura ng BMS nito mga ka-DIY, yung pinaka niya, board niya. Hanapin nyo ito sa online, tapos maghanap kayo ng mataas, halimbawa nasa 3,500 mA, mas maganda yon, mas matagal malubat at matagal na gamit mga ka-DIY. So itong battery na ito, yung pampalit ko, ito ay nasa 3,000 milliamp mga ka-DIY, nasa 3,000 milliamp ito ang pampalit natin dito sa luma. Okay, so papalitan ko itong lahat mga ka-DIY, hindi ko na ito gagamitin, at papalitan ko na rin yung BMS. Bali yung gagamitin ko na lang dito mga ka-DIY yung kanyang holder, para mas maganda at mas matibay yung ating paggagawa at pagkakabuild ng ating battery. Okay, okay mga ka-DIY, ito nga pala yung charger ko mga ka-DIY, X-Star. Maganda rin yung mga ka-DIY yung ibang brand, gagaya ng mga Litokala. Okay, lalagay natin sa positive at ilalagay natin sa negative. Yan, kapag bumili tayo sa online ng mga battery, i-charge muna natin mga ka-DIY. Okay, i-charge muna natin yan. Ito, papakita ko lang sa inyo. Ayan. Bali ito, nabili ko sa online, bali 10 piraso. Yan, so, dapat nag-charge. Ayan o, may charger tayo. Ayan, nag-charge yan. Ayan o. Ayan, nag-charge. I-charge muna natin mga ka-DIY. Once na ma-full yan mga ka-DIY yung ating baterya, hindi pa tapos yan mga ka-DIY, kailangan natin i-balance pa rin. Halimbawa ito full na, tatanggalin ko na. Nag-symbol na dito ng full, halimbawa nag-full na yung ating battery. Yan, tatanggalin na natin sa charger. Okay, ibabalance pa natin yon, hindi pa yun tapos mga ka-DIY. Ibabalance pa natin para mas matibay yung gawa natin. Ganito. So, ayan, nakita nyo mga ka-DIY, tapos ko na itong i-charge mga ka-DIY. Ito yung pampalit ko doon. Tapos ko na yung i-charge yan doon sa ating charger. Kung nakikita nyo, itong umbok na ito yung positive. At yung flat naman mga ka-DIY, yun ang negative. Okay, ganito.
Para mabalance natin mga ka-DIY, pagkatapos nating i-charge, para mabalance natin yan, pwede tayong maghinang dito. Hinangan natin ng maliit lang na wire mga ka-DIY. Lahat ng positive, hinangan natin. Hinangin natin ang wire. Ipagdikit natin lahat ng positive, hinangin natin. Gamit lang tayo ng maliit na wire lang, puto ng holder. Yan, holder din yan. Ito, battery holder. Gaya nito. Lahat ng positive, ilalagay sa lahat ng positive din. Gaya ganito. Lahat ng positive na yan, hinangan natin ang wire kagaya nito. Ayan, isang strip yan, ganito. Hinangin nyo yan dito isa-isa. Gamit yung inyong soldering iron. Tapos sa likod naman, sa negative dito, hinangin din lahat para maibalance yung battery bago isalpak dun sa holder. Okay, sa holder na kanyang battery. Ayan, ganito. Hinangin din yan lahat mga ka-DIY, lahat ng negative ipagsama, lahat ng positive ipagsama din. Tapos wag nyong ididikit yung wire, baka sumabog kasi nga hiwalay ang negative sa positive. Ang tawag dito mga ka-DIY ay top balance. Ibabalance mo sa top, ibabalance mo dun sa ilalim. Itong holder ko mga ka-DIY hindi na kailangan maghinang kasi nga ito, nakuha ko to sa isang e-bike. Ayan, meron na siyang spring sa loob, yan o, spring. Lahat ng positive dyan o lahat ng negative ay connected dito. Yan, connected dyan dito o. Okay, so ilalagay natin dito. Ganon dito isang holder. Kaya hindi ko na kailangan pa maghinang pa. O hindi ko na kailangan mag-solder pa para maibalance ko lang battery. Ganito. Ilalagay ko lang muna. So ayan mga ka-DIY, hindi ko na kailangan pang hinangin pa dahil yan o. Lahat ng positive dito sa ilalim, lahat ng negative dito sa kabila. Ayan, dahil connected yan mga ka-DIY, yung mga spring niya sa ilalim, connected yan. Ganito. Yan o, ibabasar natin. Okay. Ayan, nakabasal tayo dahil connected lahat yan, ano. Yan, connected yan dito. Yan, o. Yan, pag nakatungtong lahat yan ng positive dito, magta-top balance. Dito naman sa negative, yan. Yan, connected yan, kaya hindi ko na kailangan pang maghinang pa. Mas maganda ito mga ka-DIY na ita-top balance natin yung battery. Okay? At hayaan natin ng 2 araw, at least 2 days mga ka-DIY. Para mag-top balance sila. Ito na top balance ko na mga ka-DIY katatapos lang ng 2 araw. Kaya pare-parehas yung voltahe niyan. Titingnan natin kung pare-parehas. Ibinabad ko na ito ng 2 araw para ma-top balance natin. Hanapin natin yung DC. Okay? So i-check natin isa-isa yung battery. Yan, ilagay natin dito. O dito sa battery, check natin dito mismo. Diyan. 4 volts. Okay na sa 4 volts mga ka-DIY. Yan lang yung inaabot ng battery natin. Yan ang pinaka maximum nya. Okay, lagay natin dito. Ito ilagay natin yung negative. Tapos tester natin isa-isa. Yeah, 4 volts lang yung inaabot mga ka-DIY. Hindi siya umabot ng 4.2 volts sa ating pag-charge. Pero full charge na ito mga ka-DIY. Na-pull ko na ito. Yan, 4 volts. Tingnan nyo naman lahat sila balance talaga oh. 4 volts. 4.64. 4.64. Lahat sila balance. 4.64. Yan ang pinaka the best mga ka-DIY, mai-balance natin. 4.64. Kung nakikita nyo pare-parehas dahil sa ginawa nating proseso sa pag-top balance. Isa yan sa mga technique mga ka-DIY lalo kung nagbubuo kayo ng solar. 4.64. 4.71. Ito. 4.64. 4.64. 4.64. Ibig sabihin, maganda yung pagkakabalance natin sa baterya. Lahat-lahat sila pantay. At yan ang i-assemble natin doon sa ating battery na ginagawa. Okay? Tara. Assemble na natin. So maganda yung pagkakabalance natin. Okay? Tara. Assemble tayo. Okay mga ka-DIY, ito. Para hindi kayo malito mga ka-DIY, meron kayong 2 battery. Okay, kasi itong isa damage na rin yung battery. Una ito nasira compared dito sa isa. Pangalawa na ito. Okay? Ito yung in-order ko sa online mga ka-DIY. Wala itong link kasi hindi gumagana yung link doon sa ating YouTube channel. Ayan mga ka-DIY oh. Para yan dito sa 2. Okay? Tapos yung battery, kukuha tayo dito ng 4, bali 8. Hindi, 10. 5, 10. Okay? Kukopyahin lang natin yung isa kapag hindi nyo alam yung connection kasi ito ay nakasiris. Kopyahin nyo yung isa dito. Okay? So balatan nyo yung isa para
Just in case na magpalit kayo ng battery, alam nyo kung saan siya nakaposisyon. Kasi hindi yan basta-basta inakakabit yung battery, baka sumabog. Okay, kasi ang lithium battery ay kilala din sa battery na nakakatakot. Top 1 yan mga ka-DIY, ang lithium. Okay, so sundan lang natin yan. Tatanggalin ko lang muna ito. Tapos ang gagamitin ko yung pinaka-holder lang. Okay, tanggalin ko lang muna. Okay, tinanggal ko yung mga hinang dito sa gilid. Tapos yung screw dito sa top. Ayan. Okay, tatanggalin natin to. Ayan, tatanggalin natin lahat. Yun. Tapos kopyahin lang natin ito mga ka-DIY. Okay? So, ganun lang. Tara. O, ito na mga ka-DIY. Ayan. Nilagay ko lang muna ganito. So, hindi na natin nilagay dito sa holder. Dito mismo sa kanyang holder mismo na kanyang battery, mas maganda dito. Kuha lang tayo ng spot welder natin. Okay mga ka-DIY, ito yung gamit kong nickel. Number 5. Ito naman para sa maliit. Tapos ito yung ating ayan o, pinaka-insulator natin para sa ating battery. Lalagyan lang natin yung mga positive lang. Dito. Para lang siyang sticker. Ayan o. Didikit natin dito. Sa mga positive lang natin ilalagay. Ayan. Yung mga positive lang. Okay, lagyan ko lang muna. Okay mga ka-DIY, kopyahin nyo lang ito. Okay, lapag natin dito. Ayan. Tapos dito. Ayan. Tara, spot welder tayo. So yan mga ka-DIY, yan na. Nalagyan na natin. Okay. Kabit natin yung board. Okay mga ka-DIY, ayan. Tapos ko na siyang spot welder. Tapos nating spot. Dan gayahin lang natin yung naisa. Yung luma, ito. Ito yung isa. Ito yung bagong build natin. Ito. Okay, so hinangin lang natin ito. Ito na lang yung natira nating hinangin. Ito. Solder na lang natin yung apat, pati itong wire. Ayan, gayahin lang natin mga ka-DIY. Okay. Tara. So ayan mga ka-DIY, tapos na natin gawin. Ito na, finished product na siya. Okay, so testerin natin mga ka-DIY ito. Test natin. Sa DC pa rin tayo. Okay, tester natin. So 20.3 volts. So pasok yan mga ka-DIY, napakaganda ng niya. Napakaganda ng voltahe na ito, 20 volts. So dapat ito 21.
So, kunting charge pa ito mga ka-DIY kasi nga dumaan tayo sa balance. Okay, kailangan mga 21 volts. Ito. Saksak natin sa charger ito. Ayan mga ka-DIY, kung napapansin nyo, nag-charge na siya. Ibig sabihin, charging pa yan. Paabutin yan mamaya mga ka-DIY hanggang 21 volts. So, pwede na natin yan mga ka-DIY gamitin kasi natap balance din natin yan. Tara, try natin ipasok yan sa lalagyan. Tapos, itong isa naman, ito pahuli ko na lang ito mamaya, yung isa. Kasi yung isa ito mga ka-DIY. Oh. Yan, ito pa yung board natin na natira na isa. Para sa panibagong build natin para dito. Papalitan din natin yan. Okay mga ka-DIY, ipapasok ko lang ito. Pan-testing na muna natin. Tara. Ito na mga ka-DIY, nilagyan ko pa siya ng isang insulator pa para maganda tingnan. Kanan din sa kabila dito. Okay, takpan na natin yan at tapos assemble na natin. Okay, tara. Yun, okay na mga ka-DIY. Tara, testing natin isalpak doon sa ating mga ka-DIY. Try natin isalpak yung bagong gawa natin na battery. Yan. Ayos. Ayos mga ka-DIY. Ayan, dito sa isa, i-build ko na lang ito mamaya. Ito yung raiding baterya para sa kanya dito. Kasi yung battery ito mahina na rin. Tinister ko na rin. Dalawa sila damage. Pati ito yung BMS niya para dito yan. Yung BMS na yan. Ayan. Ito yung ano niya. Ito yung aalisin natin. Holder lang gagamitin natin. Pero ito yung ano niya. Yung kapares niyan. Ayan. Iyon yung pinalit natin kanina. Ito na yon. Ayan. Ngayon working na siya mga ka-DIY. Okay, try natin. I-test natin. Ito na mga ka-DIY. Try na natin. Yun, okay naman. Yun, ayos. Okay. Okay mga ka-DIY, hanggang dito lang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. At pagkakadalaw na rin ating mga kapwa-tech vlogger, kapwa-technician natin at yung mga ka-DIY natin mga ka-DIY ay shoutout na rin sa inyong lahat. So hanggang ganoon na lang mga ka-DIY at sundan nyo na lang yung video para magkaroon kayo ng nalalaman kung paano mag-repair at tamang pag-balance ng mga baterya, tamang pag-check at tamang pag-balance. Importante kasi mga ka-DIY na nagbabalance tayo bago natin i-set up para perfect yung pagkakagawa natin. Okay, hanggang dito lang mga ka-DIY at maraming salamat sa inyong panonood. Again, GM Tutorial. Bye-bye.